welcome to Sabi ni Darius Vlog at narito po tayo sa aming bahay at nandito po ako sa labas para magpahangin. Ngayon po yung makikita nyo naka t-shirt na lang po ako at naka t-shirt ako na Proud Pinoy. Ayan, nabili ko po ito sa online last 4 years ago. Kaya po iniingatan ko mabuti dahil para maisuot ko na matagal at tumagal pa yung maganda po yung quality, kaya po tumatagal ang buhay ng isang gamit. Ayan, nahatid ko na po ang anak ko at maganda po mood niya sa awa po ng Diyos. At narito po ako sa veranda, medyo nagpapahangin. Medyo maingay po kasi Monday, pasukan po ng mga tao, kaya marami pong sasakyan na dumadaan. Ganito po kasi pag Monday talaga, at saka pag Friday, uwian naman, para sa Pilipinas din. Kaya talaga pong hindi natin mapigilan yung ingay dito sa aming lugar, lalo na dito sa aming tinitirahan dahil malapit lang kami sa kalsada. Ayan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay bakit mga bagay na nakakapagpa-stress sa isang tao. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. At sana samahan niyo ako. At don't forget to like, to share, and subscribe para po magkaroon tayo ng kwentuhan at meron tayong chismisan. Ano si Daddy Chismoso. Hindi po ang pinag-uusapan po natin dito yung mga buhay-buhay natin. Hindi po tayo nagkukwentuhan ng buhay ng lalait ng buhay ng iba. Ang kinukwento ko po sa inyo ay mga tunay na buhay namin at buhay ng mga kaibigan ko na hinihingi ko ng simpatya kung ba't sila nagkaganon at ang buhay ng kung paano ang pamumuhay dito sa Japan, dahil hindi po lahat na nagja-Japan ay mayaman o may pera. Kami po ay duka at walang pera dahil marami po o magastos po ang manirahan dito. Mas mahirap naman po ang buhay sa Pilipinas kung uuwi kami kasi meron din po kami mga government support o meron tinutulungan kami, lalo na ang dali po magpa-hospital dito. Kaya yun po ang isa sa gusto ko rito. Organize po ang bawat bagay dito sa ating kinalalagyan at meron pong mga madisiplina po ang mga tao. Meron din po pangilan-ngilan na pasaway, pero hindi po kagaya sa Pilipinas na nakakatakot na dito kahit na pumunta ka sa madilim na lugar o sa eskinita wala kang makikita. Walang gagalaw sa iyo. Meron din pong mga tao na nagkakaroon ng disgrasya o mga krimen, pero hindi po sa lahat ng pagkakataon ay ganun. Kalimitan po mga ibang nasyon din o meron pong pinagdadaanan yung mga taong nagkakaroon ng kaso, kaya hindi po natin sila masisisi. Pero may batas po tayong sinusunod, kaya dapat po tayong lumugar sa batas, lalo dito sa Japan na napakahigpit po na kailangan sundin natin ang mga patakaran at regulasyon dito. Ngayon, ano nga bang mga bagay na nagpapa-stress sa tao? Yan. Uunahin ko na po. Ang una nagpapa-stress po sa tao ay, at hulaan niyo po, ang number one na nagpapa-stress sa tao ay pera. Yan po ang mga isa sa unang-unang nagpapa-stress sa tao ay pag walang pera. Alam niyo po, pag walang pera ang isang tao, talagang, lalo na pag may babayaran ka, dumating na yung mga bill, dumating na si Judith, saka si Billy, bill ng gas, bill ng kuryente, ay lahat ng bill po, pati bill nyo, may sasangla nyo. Buti ka may tatanggap ng bill natin eh. Kung wala namang tatanggap ng bill natin, patay na tayo. Yan po ang unang nagpapa-stress sa tao, dahil napakarami po at napakamahal na po ng bilihin dito.
Pangalawa po, hindi po natin maiwasan yung mga problema na dumarating na nanggagaling sa Pilipinas, kagaya po ng mga paghingi ng tulong. Minsan po tayo ay inaabuso na po tayo ng mga tao o kamag-anak na nasa Pilipinas na akala tayo ay nagtatain ng pera. Hindi po nila alam na nahihirapan na din po tayo. At dahil naman sa likas tayo mga Pilipino na matulungin, kahit na wala na, sige pa rin, sige, tulong. Hanggang sa mabaong ka na rin sa utang. Ganun po yung iba rito. Kaya kailangan po ay magkaroon ng control sa pagmamanage ng pera dahil napakahirap pong kitain ng pera lalo sa panahon ngayon. Lalo pong mahirap na magkautang-utang ka at magkabaon-baon ka sa utang. Yun po hindi iniisip na ating mga kamag-anak na nasa Pilipinas. Akala po nila nagtatay tayo ng pera. At ang sumunod po sa trabaho, kung kayo mga nagtatrabaho at medyo binubuli kayo ng mga, lalo na tayo mga Pilipino o ibang nasyon o ibang nationality dito nandito sa Japan, meron din po mga factory na talagang nambubuli ng mga Pilipino dahil talagang hindi nila maiwasan na bulihin dahil una-una hindi naman talaga tayo, yung iba hindi naman talaga nakakaintindi masyado ng Nihongo. O kailangan po mag-aral dahil nandito tayo. Pero hindi naman po lahat pare-pareho ng takbo ng isip o takbo ng galing ng talino sa pagsasalita ng Nihongo. Kagaya ko po, hindi naman ako fluent magsalita ng Nihongo, nakakaintindi ako, pero siguro mga 30% lang. Kaya mahirap din po sa trabaho yung nabubuli. Kaya ignore na lang po. At kung hindi ka na po masaya yung trabaho, mag-quit ka. Yun na po ang magandang panlunas o pantapal sa ginagawang pambubuli sa'yo. Kasi aanhin mo pa ang trabaho kahit na malaki ang sweldo pag hindi ka na masaya. Parang relasyon yan eh. Pag meron ka ng karelasyon at alam mo hindi ka na masaya at nakikita mo na ng mga hindi magandang ginagawa bakit ka pa magtsatsaga, diba? Move on na. Yan po ang isa sa bagay na nagpapa-stress sa isang tao. At susunod po ay yung mga bagay na simpleng-simple lang na hindi natin mapalampas, kagaya ng mga bagay na iniisip na natin agad, yung mga gagawin natin kinabukasan. Yan po ang sakit ko. Iniisip ko na po agad, hindi ko pa na ginagawa. Kaya po masyado akong nai-stress o masyado akong nagiging aligaga. Marami pong bagay na simpleng bagay na nakakapagpa-stress sa isang tao. Yung mga talagang simple lang. Kagaya naman maglilinis ka. Hindi mo naman kinatatamara maglinis, pero nasa utak mo na yun, nakaprogram na kailangan mo maglinis. At ipapakita ko po sa inyo ayan po, yung mga kalat na yan, hanggat nakikita ko yan, hindi naman po pwede itapon kasi si ex po siya po yung may contact may pinagtatapunan po talaga niya kasi malalaking bagay po yan, malalaking mono o bagay na hindi basta-basta tinatapon sa basurahan, uhulihin po tayo ng pulis at makakasuhan po tayo. Yan po yung isa sa mga simpleng bagay na nagpapa-stress sa atin. Isa rin po ang basura nagpapa-stress sa atin. Minsan iniisip mo pag umuulan o pag marami ka nang nagamit ng basura, talagang nai-stress ka dahil lalo na pag nasa pintuan mo at nakikita mo o nasa beranda mo na nakikita mo, kailangan mo itapon at maitatapon mo din naman. Masyado lang tayong overthinking dahil ako po yun. Masyado lang po akong sorry po sa daliri ko, masyado na naman malikot. Yan po yung mga bagay na ating ikinai-stress na simple lang na bagay nai-stress tayo dahil kailangan labanan natin ito at kontrolin dahil lumalala po ito na napupunta sa anxiety at depression. Ayan. At
ang susunod po ang paglilinis ng bahay na normal lang naman natin ginagawa, na minsan may nakakaagaw ng pukaw sa atin. Yung naglilinis ka ng bahay tapos meron kang dapat ayusin, titigil ka at ayusin mo muna yon. So nagiging dalawa na yung nasa utak mo, ang pag-aayos ng bahay at yung nakaagaw sa attention mo. Wag po yun, alisin muna na natin yung isa, i-erase po muna natin yung isa. Ang kailangan po natin gawin ay ayusin muna at linisin yung bahay. Yan po. At ang isa pa po ay ang paglalaba. Ang paglalaba po ay dumarating yan, lahat dumarating po yan. Kagaya ng ginagawa ko, talaga hinahayaan ko mapuno muna yung washing machine, saka po ako maglalaba. Dati po hindi ko ginagawa yan. Pag may nakita na ako, akseso sa tutubig tsaka sa kuryente at sabon. At sinasabi nga ng sister ko na, "Kuya, matatapos mo din yan. Isa-isa lang." Tama naman siya. Hayaan mo. Gagawin mo din naman kasi yun Sinong gagawa? Ganun po. Kahit po anong bagay, kahit pagluluto, pagsasaing, lahat. Yan po ang dapat natin iwasan at makakatulong po na magkaroon tayo ng peace of mind. At saka po magiging kalmante ang utak natin, hindi po magulo ang utak natin, at magiging masarap po ang tulog natin. Yan po ang ating topic sa araw na ito. Ang mga bagay na nakaka-stress, na meron naman solusyon. Kaya sana ay magawa natin ang tama. So that's it mga kaibigan. At sana may natutunan tayo sa ating kwentuhan ngayon. At don't forget to like, share, and subscribe. Ito po si Daddy Fred na nagsasabing bye-bye. Ingat po.